So, balita muna tayo, Kuya Ramil. Pero pa rin testing ahead. Okay, eto na. Paghahanda sa nakaambang El Nino pinaigting ng DA ko. So, kasi nga may dadating na El Nino ay naghahanda na ang Department of Agriculture. So, pinaigting ng DA yung inaasahang paghahanda kaugnay po ng inaasahang matinding El Nino ngayong taon na maaaring magdulot ng pagbagsak ng ani, pagbaba ng kita ng mga magsasaka at pagbagal ng ekonomiya. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tiyak na darating ang El Nino, pero ang tanong na lang daw ngayon kung gaano ito kalakas. Diba? Gaano ito kalakas. And inatasan na niya ang Masagana Rice Industry Development Program sa pangunahan yung paghahanda katuwang ang PhilRice at iba pang ahensya. Batay kasi sa ulat ng Pag-asa, 92% ang posibilidad ng moderate hanggang strong El Nino at may ilang modelo na nagbabala ng Super El Nino na maaaring magpataas ng temperatura ng higit sa 2.2 degrees Celsius. So, eto, yung 92%, kasi kanina, di ba, sinabi natin 79. Yung 79, magkakaroon ng El Nino June, July, August. June, July, August. Eto, magsisimula ng June. Kumbaga yung kabuuan nito hanggang early 2027. So, kabilang po sa mga hakbang, nire-review na yung rainfall projections at yung mga water availability para ma-adjust yung ating planting strategies at syempre matugunan yung mga risks na dala nitong El Nino. So, tinututukan ang matitibay, tinututukan kung ano yung mga itatanim. Dapat daw yung mga itatanim matitibay sa taginit, gaya ng munggo. And tinitingnan din na mabuti yung pagbabago ng planting calendar at pagpapabilis sa solar-powered irrigation system. Nakikipag-ugnayan na rin ng DA sa National Irrigation Administration upang masiguro ang sapat na tubig sa panahon ng tagtuyot. Matatandaan na bumagsak sa 2.2% ang agricultural output noong 2024 kung saan malaki ang epekto sa palay at mais. Kaya't binibigyan diin ng pamahalaan ang maagap na koordinasyon or koordinadong aksyon upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at ang seguridad sa pagkain ng bansa. So, ngayon kasi, siyempre, nakapag-ani na so naghahanda na ulit. Ang peak po ng land preparation, yung paghahanda ng lupa, nakatakda May hanggang June, kung saan yung mga lokal na magsasaka gumagamit ng langis para sa mga tractor, cultivator, diba? Yung iba naglalagay ng pataba, pero dahil mahal din ng langis ngayon, tiyak tataas din yung gastusin nila. Kung magpapatuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina, yung presyo ng pataba hanggang sa susunod na panahon ng pagtatanim, ayon ho kay ASEC, Arnel Demesa, ang agriculture spokesperson, maaari lamang umabot sa 18.6 million hanggang 18.8 million metric tons ang produksyon ng palay sa bansa. Batay po yan sa projection ng rice program ng DA. Ito po ay mas mababa sa original na local rice production outlook na 20.28 million metric tons. So, alam naman natin kapag kulang tayo sa production, anong gagawin natin? Alam mo na, Kuya Ramil, import. Mag-import. So, posible na tataas yung importasyon ng bigas para mapanatili na matatag ang supply ng bansa. Okay.
Yung sinasabi na ano na parang late na tayo mag-change ng planting calendar. Kasi 2 buwan na lang. Kailan pa tayo magtatanim eh, 'di ba? And marami na tayong mga kababayan ang nasira na yung pananim nila, especially sa Ilocos region. Yung mga tabako, ano pa ba nakita ko sa mga reports, dahil din sa hindi lang yung mainit na panahon, meron din tayong mga kababayan sa norte, halos ipamigay na lang yung yung mga ani nila kaysa mabulok kasi nga bibihira yung umaakyat na mga truck, no, para maghakot ng mga ani dahil mahal nga ang gasolina, parang doble yung gastos nila sa biyahe. Kaya hindi nila walang kumukuha, so mabubulok lang, kaya ipinamimigay na lang doon sa malapit sa area o kaya nagtatawag ng pwedeng kumuha, no, ng mga ani nila. So parang doon nakikita ko dapat mas may action yung pamahalaan. Kung 'di ba, kung may nakakarating naman doon para kunin yung libre, ba't hindi na lang i-travel mismo ng pamahalaan? Kasi hindi naman nila kailangan daw yung ayuda, kaya nila magtanim. 'Di ba? Ang problema is yung pagbaba ng mga produkto, 'di ba? Well, so yun, parang doon nakulangan na naman tayo, no? Kawawa yung mga nagtanim, yung mga labanos, bulto-bulto talaga, hindi na naibaba, so pinamigay na lang. O kaya ayun, yun lang. And ang sinasabi nga, solar powered irrigation system. Paano kung wala talaga ng tubig? Ano pang silbi ng mga pump, 'di ba, na para dalhin yung mga tubig, wala na ng tubig. So dapat dadaan pa tayo sa habagat Dapat talaga magkaroon tayo ng maayos na harvesting ng ulan. Huwag tayo umasa dun sa kung ano lang yung maiipon natin sa mga dams natin na siyang nagsusupply ng tubig. So ayan, yan yung sitwasyon natin ngayon. Dalawa na yung problema. Dito, yung presyo ng langis plus yung nakaambang El Nino. So dapat mapaghanda ang mabuti. Okay, isa pang balita, resulta ng pag-aaral sa Lake Bato ibinahagi po ng NFRDI, National Fisheries Research and Development Institute. No, meron silang ginawang pag-aaral, so sinabi nila sa publiko yung resulta ng kanilang 2 taong pag-aaral sa Fishery Resource Assessment, no, yung pag-aaral sa yamang pangisdaan diyan sa Lake Bato, Camarines Sur. Yan, Lake Bato. Alam po sa Camarines Sur. Isa sa mahalagang natuklasan yung posibilidad na yung maliit na isdang goby o mas kilala sa tawag na tabyos. Hindi ko alam kung ano sa iba yung tawag. So ayan, tabyos. Doon kasi siya nakikita sa Lake Bato, ay endemic o natatanging matatagpuan lamang sa naturang lawa. So ayan, tawag nila, tabyos. Endemic, doon lang daw matatagpuan. So pinangunahan ni Maria Lourdes Merilles ang Freshwater Fisheries Research and Development Center ang pagsusuri na kinabibilangan ng inventaryo ng mga mangingisda, yung mga bangkang gamit nila, ay mga gamit nila sa pangingisda at dokumentasyon ng produksyon at komposisyon ng mga isda. Lumabas din na mas nangingibabaw na ngayon ang mga introduced species, kung saan 19 sa 31 na uri ng isda ay hindi na katutubo sa lawa. And tinalakay ang mga resulta sa pulong ng mga stakeholder
kamakailan na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Bato, Camarines Sur at sa Libon, Albay. Gayon din kasama po ang BFAR. Ayon ho kay Angie Nilo ng BFAR Camsur, Camarines Sur, magsisilbing mahalagang sanggunian ang pag-aaral para sa susunod na mga pag-aaral pa o pananaliksik. And binigyan diin naman ni Libon Mayor MacGregor Edward Saison ang kahalagahan ng datos upang suportahan at patibayin pa yung mga hakbang ng lokal na pamahalaan para sa pangmatagalang pamamahala sa Lake Bato at sa mga yamang tubig nito. At ang mga natuklasan na inaasa makakatulong sa pagpapatibay ng mga science-based management ng inland fisheries sa buong Bicol region. O, di ba? Endemic. Posible pa lang naman, hindi pa talaga confirmed. No? Para yun nasa balita, no? Hindi pa talaga confirmed na endemic nga. So, meron pang posibilidad. Sana makakain tayo, no? ng isda. Nakarating ka na ba dyan? Hindi pa. Daanan lang. Daanan lang. Okay, so ayan. Mga ano yan eh, mga tingnan mo, kaliit-liit na isda niyan. Okay, isa pang research din ito. From waste to Saha Crunch. Ayan, nire-invent yung banana pseudostem. Ito yung pinaka ano ba tawag doon? Saha din, di ba? Or yung pinakapuno into a nutritious snack. So, mula sa basura, ngayon meron na silang Saha Crunch. Muling inimbento ang banana pseudostem na isang masustansyang merienda. Sa Pilipinas, itong saha ng saging ay karaniwan na pong nakalaan sa compost pit. Tinatapon na lalagay sa compost, pinapakain sa bulate. Pero may mga estudyante po, mga third year agribusiness students sa Mariano Marcos State University, si Danny Calayan at Sheena Shane Takayan, nakakita ng higit pa sa basurang pang-agrikultura. Nakita nila ito na maging masustansyang merienda. So noong 2025, din nila nitong dalawang estudyante nito itong Saha Crunch sa Young Farmers Challenge Program Intercollegiate category na tinalo yung mga iba pang contenders mula sa buong Ilocos region. So, una, project lang to sa school. Ayan, project lang sa school. So, inaral nilang mabuti yung saha ng saging at nalaman nila na pwede itong kainin. So, edible siya. Doon kasi daw sa kanilang lugar, may maraming saha ng saging at tinatapon lang pag naani na yung mga saging. Dahil gusto nila na bigyang pakinabang ang isang patapon na bagay, kaya nabuo nila itong Saha Crunch. Ang saha ng saging ay mayaman sa potassium, magnesium, dietary fiber. Maliban sa basic nutrition, mayaman din ito sa antioxidant properties na iniugnay sa pagpapababa sa pagkakaroon ng diabetes at cancer. So, maituturing ng functional snack sa merkado na dominated ng mga empty calories. So, meron na tayong bagong snack mula sa saha ng saging. O, di ba? Hindi na lang bulati ang makikinabang. O, di ba? Favorite din ng mga bulati yan. Ha? Maraming gamit din ang panahon sa O saan pwede paggamitin? Maliban sa compost pit. Ba, yun ang tinutusukan ng mga bulaklak pag mahal na Mahal na araw. Mahal na araw. And then, undas. Undas. Oo. Yan, undas. Diba? Sa ibang lugar, diba? Parang laging hinahanap-hanap yung mga saging na yan.
Pero sa kanila, madami. Hindi pinapansin. Tinatapon lang. Okay. So, yan yung puro pagkain topic natin today. Ito pa isa, Filipino Food Month ngayong Abril. So, ngayong Abril, pinagdiriwang ang Filipino Food Month. Ang tema nila, Ang Sarap, Philippine Food Festival 2026. So, 3 araw na itatampok ang mga masasarap at natatanging lutuing Pilipino. Iba't ibang putahe mula sa iba't ibang rehiyon na gawa sa mga katutubo at likas na sangkap na sumasalamin sa yaman ng ating kulturang pangkulinarya. Simula siya April 24, 25, 26 hanggang ngayong araw na ito dyan sa Ayala Malls, Manila Bay Activity Center. So dito kikilalanin at pinapasuportahan ang ating mga lokal na magsasaka, producer at nagpoproseso ng pagkain habang ipinakikita nila ang kanilang pinakamahuhusay na produkto kung saan pinagsama-sama ang tradisyon, kultura at kabuhayan sa isang makulay na pagdiriwang. So ayan, celebrate natin ang Filipino Food Month. Diba? So ikaw ba meron kang lokal na putahe na hinahanap-hanap mo? Na parang nakalimutan na, ganun, or bihira mo nang ma-encounter? Wala. Kasi nung bata tayo, 'di ba? Merong mga pagkain. Bagay, ang Rizal mayaman din sa pagkain, 'di ba? Bukod sa mga kapangpangan, 'di ba? And then magagaling luto. So ayan. Mamaya magpo-post ako dun sa sa Facebook page ko. May iwan kayo ng komento. Yung mga lutuing sa lokal ninyo, sa mga kababayan natin dyan sa iba't ibang mga lugar kung saan tayo nakakarating. Diba? Ano yung mga local dishes nyo na hinahanap-hanap nyo? O kaya meron naman dyan sa area ninyo. Pero kami hindi namin alam. So, share nyo naman. Share nyo naman. Diba? Yung mga lokal na pagkain. O, ayan, nag-iisip. Sa Masbate, anong madalas mo kinakain nun? Kasi lumaki ka rin na Masbate. Kadalasan doon, ang luto nila, yung mga paksiw-paksiw lang. Kasi malapit sa dagat. Sa dagat. Para ma-preserve nila yung huli nila, di ba? Mailuto na kasi alam nga mailagay mo lahat sa rep yun. Hindi pa naman uso rep nun. Walang kuryente pagdating doon. Wala pang kuryente. So, lulutuin mo na lahat. So, ang pinakamadaling luto ay pangat. Paksiw, di ba? Pangat, paksiw. Tapos iinit mo yan hanggang maging pangatlong init na. Di ba? O kaya naman, ayaw mo na ng pinangat, ayaw mo na ng paksiw. Ipiprito mo na yon. Naranasan ko yan sa Cavite. Ganyan kami noon. Pag maraming huli, diba? Yun, lahat na ng isda niluto mo na. Doon sa area namin sa Masbate, hindi ang isdang nahuhuli, hindi yung common dito na nabibili sa atin. Oo, Dito sa atin, galunggong, mga tulingan, galupin, yan ang common dito sa atin. Doon iba ang mga isda doon. Malalaki. Yung mga barakuda, mga ganon. Oo, mga ganon. Meron. At saka merong kadalasan doon, mga lapu-lapu. Oo. Mga mamahalin ba? Oo. Pag yun, sa kanila, parang ordinary lang yun. Normal na yun, ordinary. Kaya nga lang, ang luto nila, walang hindi ba yung... hindi... Hinayak ako. Oo. Hindi katulad dito sa atin. Hindi katulad pag tayo nakakita ng lapu-lapu, talagang ang presentation. No. Aesthetic na kagad yung
ang luto. Doon. Tayo wala lang doon. Mga, puros, lang. Iboboil mo lang. Okay na. Steam, mga ganun lang. Oo. Kukuluan. O, kayo, ayan, pwede kayo mag-message sa Facebook page ng DWWW. Ayan, parang hindi ko nakikita yung mga comment. Sandali i-refresh lang natin to. Okay. So, ayan yung mga balita natin. So, pwede ho kayong mag-iwan ng mensahe sa Facebook Live o kaya ay sa ating text messages, text line. Ito po ang number natin, 0916-499-6195 o kaya naman ay sa 0929-321-8738. So, yan po yung mga contact numbers natin. So, message lang kayo para malaman naman namin ni Kuya Ramil ano yung mga reaction ninyo sa ating balita. At syempre, kung may mga tanong ho kayo, iintayin ho namin yan ni Kuya Ramil. Okay.